OMG! Ano ito? What the heck? Ay, ay, ay. Eto na, men. Eto na ang unang bugso ng isa na namang kalbaryo dito sa kalsada, men. Eto na nga ang Winter Wonderland. Grabe. Ang aga ng snow, men. November pa lang ngayon. Pero anyway, ano ba yung may papayo ng isang trucker na kagaya ko sa pag-drive sa ganitong klaseng weather? So, basic lang ang advice ko, men. Basic lang. Dahan-dahan lang. Huwag magmamadali. At siguraduhin lang na safe kang makakarating sa pupuntahan mo. At makauwi ka sa bahay ng ligtas. Antemano, pag uwi ng bahay, maghanda ka ng mainit na sabaw, sabay buksan ng TV, sabay nood ng Kabalen Trucker. May ganon. Hindi, seriously, ang advice ko talaga maintain a safe follow and distance. Siguro mga 5 seconds sa four-wheeler. Tapos, ano bang ibig sabihin sa 5-second na follow and distance? Yun po yung distansya sa pagitan ninyo ng sasakyan sa harap mo, no? So, paano mo ba malalaman kung meron kang 5-second na following distance sa sasakyan sa harap mo? So, applicable to sa freeway, tsaka sa wet pavement lang. Dahil sa city driving, parang ano lang naman yun, mababagal lang naman yung mga sasakyan, tapos mga intersection, hinto-hinto kayo. So, sa city, tansyahan na lang yung following distance. Pero sa freeway, kapag wet lang naman yung yung kalsada, yung bang hindi pa nag-accumulate yung snow or na-plow na nila yung kalsada and nakakatakbo pa rin kayo ng 100 clicks or 62 miles per hour. So maghahanap ka lang ng target sa kalsada. Pwede itong exit sign or street sign or light post or mile marker o kaya tulay, no? So gamitin natin yung tulay para mas malaki, para mas visible. So kapag yung sasakyan sa harap mo napunta na sa ilalim ng tulay, magsimula ka na magbilang noon ng 1 kT, 2 kT, 3 kT, 4 kT, 5 kT. So kapag 5 kT na or 5 seconds na, wala ka pa sa ilalim ng tulay, ibig sabihin, mahigit sa 5 segundo yung pagitan ninyo ng sasakyan sa harap mo. Mas maganda yon, men. Dahil meron kang enough time para mag-brake kung sakali man na merong sudden stop sa harap ng sasakyan mo or sa harap ng sasakyan sa harap mo, parang ganon. So kung umabot ka naman sa tulay na 2 kT pa lang, 2 segundo, tailgating na yun, men. Masyado nang unsafe yun. Yun lang yung yung isang paraan para malaman mo kung safe ba yung distansya mo, yung following distance mo sa sasakyan sa harap mo. 5 seconds or more. Mas malayo, mas maganda. Tapos, yung ibang advice na maibibigay ko, mga basic lang, men. Like, turn your headlights on, use your blinkers, avoid sudden lane changes. Yun nga, don't follow too closely. Tapos, don't drink and smoke. Smoke meaning marijuana. So, don't drink and drive, don't smoke and drive. Tapos, don't drive distracted, man. Huwag ka muna mag-cellphone. Sabi nga ng New York Thruway, this could be your last text. Di ba, madrama? Tsaka sabi ng idol natin na si Manibelang Pinoy, shoutout sa'yo, idol. Sabi niya palagi sa katapusan ng kanyang video, mata sa kalsada, kamay sa manibela. Manibelang Pinoy po. Ganun. Yun lang yung mga basic lang na advice. Tapos magdala ka rin ng extra fluid, kagaya ng washer fluid. Tapos kung meron kang extrang budget, magpakabit ka ng snow tires. Tapos check your tire pressure regularly. So yun lang, men. Labas muna ulit ako. Namnamin natin tong snow. Yun lang yung ilan sa mga advice na maibibigay ko sa winter driving. Pag big rig, ibang usapan na yun. 10-second follow and distance, gawin mong 15. So yun lang. Basic lang na advice, men. Pinakamahalaga talaga, huwag ka magmamadali dahil makakarating ka pa rin naman sa pupuntahan mo. Tsaka ang pinakamahalaga ay makauwi ka ng ligtas sa bahay mo, sa pamilya mo. Sabay pag-uwi mo ng bahay, bukas ng TV, and ito na naman tayo. Pero anyway, nandito na ako sa isang rest area sa
Ito na naman si Mr. Rest Area. Pero ito yung pinakahuling rest area dito sa Interstate 94 bago dumating ng Canada. So, paano ba to? 15 minutos na lang, men. 15 minutes, nandun na tayo sa Canada. So, mag-drive muna tayo and let's go ahead and do that, man.